At nandito na naman tayo sa ating no contact update segment para sa araw na ito, July 17, 2026. Ayan mga babes, no? At syempre, okay, real-time energies ang kukunin natin no, sa iyong person. Okay, so yung mga babes, okay, please just take only what resonates. At kung di nyo pa knows, meron pa tayong isa pang channel link down below lang sa ating description box. Kaya kung interesado kayo, i-click lang yung link dyan para makarating kayo there. Everyday nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At yun nga, no, lahat ng gender dito, by lalaki, LGBT, okay, lahat tayo welcome. Pwede mo rin i-pause ang video na to at isipin rito no, ang iyong person. No? You can also set your intentions din kasi no, by doing that. At i-resume back mo na lang once na done or tapos ka na. So let's go ahead and check these energies here. By the way, hi sa ating mga bagong viewers. My name is Yan. Returning is tambayers. Thank you po sa inyong walang sawang love and support for me. Archangel Michael, thank you so much. Guardian Angels of Collective, can we get real-time energies about this person here connecting very strongly sa kanila? Is this person here still has remaining feelings for collective? Is this person here, iniisip pa ba si collective? Is this person here, meron bang plano in mind, related, or konektado kay collective? Can you please show me? Real-time energies, please. When we say real-time energies, mga babes, na ito ang yun, nakuha na natin, no? Ito ang energy niya ngayong araw na ito, no? At hindi bukas, hindi rin kahapon, kundi ngayon. Ayan, mga babes, no? Isin lang natin itong camera. Okay. We have the King of Wands. Magician. Okay. Okay, look, no? Mukhang bottom of the deck, we have the Knight of Coins. Anong nakakatawa dyan, Miss Yan? O, tinan mo. Kung sino man tong energy na to, mukhang natalbogan niya rito ang energy ng person mo. Na paano yun, Miss Yan? Kasi makukuha natin yung pinaka-mas as in kapit na kapit sa energy ninyo. So, ibig sabihin, kung sino man tong energy na to, no, ito po yung klase ng energy na mas naglalaan ng pag-iisip sa'yo, mas kumokonek sa'yo. So, definitely, this is not your ex-lover, but this is the person of your ex-lover. Yung iba third party ito ng person ninyo. Iba naman kung sino yung kakonek niya rito sa inyo. Ayun no. Kabado itong person na to no, at nangangamba rito. Yan no. Mataas ang kanya rito pangangamba no. Dahil mukhang anytime pwedeng magbalik na sa'yo ang person mo. Yun no, kakaloka naman ito. No? Kaya kung sino man tong energy na to mga babes, no? Ito yung klase ng energy na nababahala, no? Ito yung klase ng energy na hindi rito mapakali, no? Kaya natalbogan niya yung energy ng person mo no, na maaaring iniisip ka na, no? Pero dahil mas nagbibigay ng atensyon sa'yo itong third party or ang person na kakonek niya, mas nahagip natin ang energy niya. Kakaloka. Okay, sorry about that commercial mga babes, no? Balikan tayo sa pinag-uusapan natin ng kung sino man tong energy na to. Yes, you heard it right, no? Feeling threatened kung sino man tong person na to na kumukonek rito sa inyo ngayon dahil mukhang napapansin niya rito, no, na mas binibigyan na kayo ng atensyon ngayon ng inyong person. Six of Swords, no, ay very strong dito. So, ibig sabihin, no, parang ang sentro ng lahat ng ginagawa ngayon ng person mo ay kapansin-pansin na no, nakikita natin dito na kung sino yung lumalabas na third party or third person ay maaaring katrabaho or naging katrabaho niya, yan no. Ba't naging katrabaho? Kasi yung iba maaaring nag-resign na doon, no, para makaiwas ng chismis. Yun yung nakita natin dito. But with this Ace of Wands, maaaring muli ritong nagbubukas ng spark. Okay. Tignan mo to. Magician in the Ace of Wands. Mukhang muling nagbubukas ang spark ng person mo for you. Okay? At mukhang napapansin ito ng third party kaya medyo kabado siya dito. Yan. Like literally alam niyang ikaw yung tinutukoy ng person mo at hindi ang ibang mga girls or boys. No, ating gender dito.
So, with the Page of Wands, nakikita natin dito 'no, na ito yung energy ng hindi yan excitement 'no, yan yung aligaga. Yan yung aligaga na hindi rito with the King of Wands energy, hindi makakapayag 'no, na makuha mo lang dito basta-basta ang person mo pabalik sa'yo 'no. Yan yung energy ng hindi nagte-take ng no for an answer 'no. Nakikita natin dito that this person here aligaga, feeling threatened sa'yo 'no, pero alam niyang hindi niya dapat pairalin dito yung kanyang emosyon dahil hindi siya makakaisip ng tamang paraan rito 'no. But this person here nakita ko rito 'no na, bukod sa kabado, parang matalino naman siya but this time parang hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin, you know, yung nakikita natin dito. Kasi nga 'di ba, pagdating sa love 'no, sometimes 'no, you act foolish when it comes to love. And with the Knight of Pentacles energy and the Hierophant, parang minamahal niya na rin talaga yung person mo, love niya na talaga yung person mo rito, eh, 'no. Tapos dahil, yun ang reason kaya ayaw niyang pakawalan na yung person mo, yun ang nagiging dahilan 'no, kasi yung feelings niya involved na dito, that's why. So lumalabas na kung sino man 'tong energy nito 'no, with the Nine of Pentacles energy, sa ngayon habang wala pa siyang maisip 'no, shina-shower niya muna rito ng love, attention 'no, ang person mo rito. Okay, so yung nakikita ko dito na puwedeng, um binibili niya dito ng mga materyal na bagay na gusto ng person mo 'no, or kahit hindi magsabi, yung gano'ng klase ng energy binibili niya na 'no. At, nakita ko rito na parang dinoble niya rin dito yung effort niya 'no, sa pag-aalaga at pagke-care sa person mo 'no, kahit na patuloy na nagpapakita ng senyales or sintomas ang person mo rito 'no, na parang nagiging cold ang treatment sa kanya 'no. Parang kunwari hindi niya napapansin o ini-ignore niya lang, pero deep down inside kailangan niyang patuloy itong gawin. Kasi para ma anong tawag nito, makontrol niya yung person mo hangga't hindi pa siya dito nakakaisip ng tamang paraan para hindi rito tuluyang umalis ang person mo, 'yan, para magbago yung isip rito. Kasi parang nararamdaman na, eh ng third party that the end is near. Now the end is near, ano. Kaya kailangan niyo na 'tong i-face or harapin 'no, yung final curtain or pagtatapos ng kanilang relationship. Pero dahil lumalabas nga ang third party bilang King of Wands, hindi niya papayagan na ito ay mangyari, hindi niya hahayaan na ito ay mangyari na. But if you know, nakakita rin ako ng energy niyo rito that you are now strong and independent, no, whether you are a woman, man, or LGBTQs, no, just take only what resonates. So parang independent ka na ngayon. You are not someone relying here, no, with anyone. Kinikita natin dito, you are happy on your own, doing your own business here, no, yung nakikita ko sa'yo. And someone here 'no ay, nakikita ko rito 'no na madalas kang iniisip na parang akala mo gusto kang jowain nitong third person ng person mo, eh, 'no, pero hindi yun, eh. Ang pinagdadasal niya dito sana hindi mo na tanggapin yung person mo pabalik sa buhay mo, sana i-avoid mo yung person mo, sana pagka chinat ka or tinawagan ka ng person mo, 'wag mo sagutin, yun yung mga iniisip niya rito 'no. Yun yung mga pinagdadasal or pinagpe-pray niya, ayan 'no. Ibig sabihin parang desperation nga talaga yung energy niya, Miss, 'yan 'no. Anong parang? Desperado talaga. Desperado talaga yung energy niya mare, ano, okey, sa truth lang tayo. So nakita natin dito that with this magician energy, gagawin ng lahat 'no, ang lahat-lahat ng puwedeng magawa 'no, at posibleng puwedeng gawin para mahikayat ang person mo 'no, or mabago ang isip nito na 'wag tuluyang bumalik sa'yo. Para kasing anytime, parang puwede na lang rito siyang iwanan 'no, kinakabahan siya, parang ayaw niya na nga umalis ng bahay rito kung siya ay nagwo-work tapos, sa office siya 'no, nagwo-work, parang ayaw niya na umalis sa bahay para mabantayan niya rito kung nandodo'n pa ba yung gamit sa cabinet. Baka mamaya umalis na pala, dinala na pala rito mga babes niya yung mga damit niya, mga gano'n, okey. Yun yung kinatatakot rito ng third person kasi nga with the Hierophant, love niya na yung person mo. So whatever the case may be, the third party ay very clingy na sa iyong sa iyong energy ngayon dahil mas tumitindi, ibig sabihin ang parang pakiramdam niya na
ginugusto kang muli ng person mo at gusto nitong bumalik sa'yo. Yan. Siyempre kapagka parang natutunan mo ng mahalin ang isang person at naiisip mo na anytime puwede siyang bumalik dun sa person na nagugustuhan niya, parang ayaw mong i-let go yung person na yun. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na parang mapasama ka pa sa kahit na anong sitwasyon, i-go-go mo. Yan. So, parang ganun yung nakikita ko dito sa energy niya. I know na maaaring kaawa-awa ito sa paningin ng iba, sa paningin mo 'no, pero para sa kanya, kaya niyang maging, syunga when it comes to love kung ito naman ang magiging dahilan para hindi siya iwanan, gano'n. Kaloka. Kinikita ko sa energy niya. Pero siyempre, mga babes 'no, itong person na ito, okey, ay, nakikita ko rito na if ever man na bumalik yung person mo rito, hindi ka niya aawayin, okey. Maaaring ang maging reaksyon pa nga niya dito ay magmakaawa pa siya sa'yo rito na wag mong tanggapin 'yan, o kaya isauli sa kanya, yun yung nakikita ko rito. Ay. Okey. So, yung nakikita natin ng malinaw here. Okey. So, initials na nakikita ko rito, capital letter I, capital letter M, capital letter C, capital letter P, capital letter S, capital letter N, capital letter, I don't know if that's I or 1 kasi parang may kuwit na ano, or it's just cursive. So, just take only what resonates, no? We also have here capital letter. I don't know then if that's O or U, but yeah, definitely, napo-form na natin or nabubuo na natin yung 10. So, ibig sabihin, meron talaga ditong mag-e-end, no? Might be the relationship na with the third party. Okay? So, capital letter J and capital letter D as in dog. So, for the small letters, we have U, J, S, Y, W, and last but not the least, B as in boy. So, yung mga nakuha natin ditong initials na might be initials ng names ninyo or name rito ng inyong person. Okay, strongly. Okay, so nakakita rin tayo rito no, ng energy na yung person mo rito nagiging cautious siya rito sa kanyang mga galawan ngayon, okey? Hindi nagpapahalata kung babalik ba siya sa'yo or hindi 'no, pero yung nararamdaman daw ng third party ang isang malinaw rito na ebidensya na kung ano yung hinihinala niya, yun talaga yung nais talagang gawin ng person mo. So, it's true that your person here really wants to come back to you and it's not an illusion, not just in his or her imagination, but your person ay really talaga puwede na lang talagang umalis dito 'no, anytime or any day from now. Kakaloka, 'di ba? Pero yeah, mga babes 'no, definitely number 10 is standing out right in here. Maybe someone's birthday, anniversary, or baka yung kanila yun na anniversary 'no, or special number. So, just take only what resonates, but something's ending dito. Okay? But yeah, nasa inyo pa rin dito kung ano yung gagawin ninyong hakbang rito. Puwede rin namang wala, 'di ba? Isa lang naman itong klase ng mensahe or update para sa'yo. Okay, so you can also check out other channel natin 'no, na Dalmim, which means Goddess of the Moon in Korean, link down below lang sa ating description box. You can also watch yung ating mga old na uploaded video readings there 'no, basta yung parang panoorin niyo lang yung parang tinatawag yung atensyon ninyo kasi baka ito pa lang yung time na paparangganin niyo yung mga mensaheng nakapaloob doon. So yeah, again, I'm your Yana, only for the girls. Yana, do now for the boys. Sarang Heyo, love and light. Gidro? 안녕.